Thought you stopped smoking. I'm still gonna give you a chance to walk out of here alive. You're bad. Sa isang mansyon sa isang lugar sa Chile, ang retiradong Damocles assassin na si Michael ay tumatambay sa tabi ng kanyang pool kasama ang bago niyang babae na nagngangalang Cindy. You like that? You got it, babe. Oh, these hips don't lie. Come here, honey. You like that? I love it. Samantala sa malayo, ang sniper na si Pedro ay nag-set up ng kanyang rifle at pagkatapos ay nag-report sa iba pa niyang kasamahan. Sa sandaling yun, sina Hilda at Alexei ay papalapit na kay Michael. Nang malapit ng kainin ni Cindy ang kanyang hotdog, biniti ni Pedro si Michael, bago nila siya tuluyang tinapos. Nagtataka si Michael kung bakit, at sinabi sa kanya ni Hilda na tumanda na siya, bago siya tinuluyan. Not that old after all. Pagkatapos ay dinampot sila ni Carl sa isang chopper, at inireport ni Pedro sa boss na nakumpleto na nila ang misyon. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ang Damocles assassin na si Duncan Vizsla, na may palayaw na Black Kaiser, na pumunta para sa kanyang check-up dahil malapit na siya sa edad ng pagreretiro. And exhale. We're done. Pagkatapos ng check-up, nagbahagi sila ng pie. Nagtataka ang doktor kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos magretiro, at tumugon si Duncan na gusto lang niyang gumawa ng mga normal na bagay. The normal stuff. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Duncan ang kanyang accountant, na isiniwalat na dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa Damocles sa loob ng maraming taon, bibigyan siya ng kumpanya ng $8 million para sa kanyang pagreretiro. Kalaunan, nakipagkita si Duncan sa isang Damocles associate na nagngangalang Vivi, para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Narinig ni Duncan ang tungkol sa pagkamatay ni Michael, kaya ipinaliwanag ni Vivi na siya ay inatake sa kanyang mansyon at siya ang ika-4 na Damocles agent na pinatay noong nakaraang buwan. Ang mga pagpatay ay plinano ng isang Russian outlet na kumuha ng Mexican hitman na nagngangalang Roberto Gonzalez, na kasalukuyang nasa Belarus. Ang Damocles boss na nagngangalang Mr. Blot, na namamahala sa lahat ng assassin ng organisasyon, ay inauthorize ang $1 milyong na paghihiganti at nais niya na si Duncan ang gumawa ng trabaho. Tumanggi si Duncan, ngunit pinaalalahanan siya ni Vivi na aktibo pa rin siya hanggang sa susunod na 2 linggo, at ang misyon ay nangangailangan ng isang taong may kakayahan. Sa kabila nito, ibinalik lang ni Duncan ang kanyang mga file at umalis na sa restaurant. Kalaunan, lumipat si Duncan sa Triple Oak, Montana kung saan kumuha siya ng ilang bagay sa isang tindahan at nagrenta ng ilang pelikula, bago nakita ang isang babae na nagbebenta ng aso sa may kalye. He's only $50. Sinabi ni Duncan na hindi niya kailangan ng aso. I don't need a dog. Ngunit sa huli ay inuwi niya ito sa kanyang tahanan sa kabundukan at pinangalanan itong Rusty. Nang gabing yun, nakatulog si Duncan pagkatapos uminom. Nagkaroon siya ng isang masamang panaginip tungkol sa isang assassination at napatalon sa pagkabigla. Dahil sa reflex, nabaril niya si Rusty at nakaramdam ng pagkalungkot tungkol sa alaga niyang hayop. Kalaunan, inililibing ni Duncan si Rusty nang mapansin niya ang kanyang babaeng kapitbahay, na nahihirapang magputol ng kahoy at tuluyang umalis. Sa halip na kumuha muli ng aso, nagpa siya si Duncan na mag-alaga na lang ng isda. Kalaunan, bumalik ang kapitbahay niyang babae, para lang makitang putol na ang lahat ng kahoy at nakasalansan na ng maayos, at si Duncan ay mukhang nasisiyahan. Nang gabing yun, inalerto siya ng kanyang computer sa 15 mga mensahe. Tinawagan niya si Vivi, na nagsabi sa kanya na gustong taasan ni Mr. Blot ang kanyang sweldo sa 2 milyon, ngunit tumanggi pa rin si Duncan na gawin ang trabaho. Makalipas ang 30 segundo, pinalitan niya ang kanyang SIM card at tinawagan muli si Vivi, na sa pagkakataong ito ay sinabihan siyang ipadala ang file ng target. Lingid sa kaalaman ni Duncan, si Vivi ay talagang nasa opisina ni Mr. Blot kasama si Hilda, at dito nabunyag na magkakasabwat sila. Sa tingin ni Vivi ay dapat nilang kalimutan ang tungkol sa Black Kaiser at magpatuloy, ngunit ang layunin ni Mr. Blot ay makatipid ang kanyang kumpanya ng $8 million. Hindi niya masyadong iniisip ang Black Kaiser, at maliban na lang kung may ibang plano si Vivi na e-save siya ng $8 milyon, dapat siyang tumigil sa pagtutol.
Nang gabing yun, tiningnan ni Duncan ang file at tinandaan ang lahat ng larawan na nauugnay sa kanyang target. Samantala, nakipagpulong si Mr. Blott sa mga prospective buyer ng kanyang kumpanya, kung saan ipinakita niya ang kanyang antigong espada sa isang hindi nasisiyahang madla. Nang nag-usap na sila tungkol sa negosyo, na-predict ni Mr. Blott na ang 30 milyong utang ng kanyang kumpanya ay mababayaran sa loob ng 1 taon, at sa tingin niya ay kaya niyang palakihin pa ang halaga ng organisasyon. Ipinaliwanag ni Mr. Blott na ang malaking bilang ng kanyang mga empleyado ay umabot na sa edad ng pagreretiro, at ayon sa patakaran ng kumpanya, babayaran sila. Ngunit kung mamamatay ang empleyadong yun, kukunin ng kumpanya ang kanilang mga pensyon. Yan ay kung mamamatay lamang sila, ngunit ipinangako ni Blott na mangyayari ito sa lahat. Sa kabilang banda, nagpasya si Duncan na maglakbay sa Belarus, at habang nasa eroplano, nagkaroon siya ng parehong panaginip kung saan nabigo siyang buksan ang pinto habang ginagawa ang isang assassination. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa Minsk, Belarus, at habang nananatili sa hotel, naglabas siya ng stress sa pamamagitan ng pakikipagpalakpakan sa isang prostitute na nagngangalang Evelyn, na nakatira kasama ang kanyang anak na lalaki sa may train station. Nag-alok si Duncan na ilalagay sila sa Minsk Hotel para makapagpahinga sila, kaya tinanggap ito ni Evelyn. Nasa Minsk din si Roberto Gonzales, nakasama ang ilang lalaki at babae na nagpa-party. Sa ibaba, ang clerk sa front desk ay nakatanggap ng tawag tungkol sa na-stock na lock at tumawag sa maintenance, na lumalabas na ang nagbabalat kayong si Duncan. Nang makarating sa silid, nagsimulang mag-drill ng malakas si Duncan, na umistorbo kay Roberto na nasa telepono sa mga sandaling yun. Sa pagkainis, lumabas siya ng silid at hiniling na malaman kung ano ang nangyayari, ngunit mabilis siyang ipinako ni Duncan sa dingding, bago pinatay ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng silid ni Roberto, nakita ni Duncan ang isang file na naglalaman ng kanyang larawan. Narealize niya na siya rin ay isang target at inutos na malaman kung sino ang nag-utos ng hit. Gayunpaman, walang ideya si Roberto, at dahil wala naman siyang pakinabang, pinatay na siya ni Duncan. Pagkatapos ay kinunan niya ng larawan ang target, tinawagan si Vivi, at sinabing tatanggapin niya lang ang misyon sa sandaling ipadala niya ang unang 1 milyon. Nang ipinadala niya ang pera, sinabi ni Duncan sa gulat na si Vivi na tapos na ang trabaho at ipinadala sa kanya ang larawan ni Roberto. Pagkatapos ay tumawag siya pabalik, hiningi ang ikalawang kalahati ng kanyang bayad sa loob ng 24 na oras, at sinabing mas mabuting ipagdasal niya na wala siyang kinalaman sa pag-set up sa kanya. Somebody set me up over here. You better pray you have nothing to do with it. Nang matapos ang misyon, pinalabas na niya si Evelyn at ang kanyang anak sa parehong silid na kanyang tinutuluyan, at sabay silang lumabas ng lobby. Sa labas ng hotel, binigyan ni Duncan si Evelyn ng pera, ngunit nagalit ang babae nang inilagay niya siya at ang kanyang anak sa panganib at binalaan siya na lumayo, ngunit kinuha pa rin niya ang pera. Samantala, pumasok si Vivi sa silid ni Mr. Blott na nagpapalagay ng kakaibang gamot na lotion, at sinabi sa kanya ang tungkol sa nabigong plano. Sa palagay niya ay dapat nilang bayaran si Duncan para hindi sila magtago habang buhay. Sa kabila ng panganib na dala ng Black Kaiser, hindi sumang-ayon si Mr. Blott at plinanong ipadala ang kanyang A-team para tapusin ang trabaho. Ang koponan ni Pedro ay ipinadala upang questionin ng accountant ng kumpanya para mahanap ang address ni Duncan. Pagkatapos makatikim ng ilang suntok, iniabot ng accountant ang file, ngunit sa kabila ng pagsusumamo niya, pinatay pa rin siya ni Hilda. Sa parehong oras na yun, si Duncan ay nasa lokal na tindahan, nang marinig niya ang kanyang kapitbahay na nagsasalita tungkol sa kanyang mga sinibak na kahoy. Tinanong ng clerk si Duncan dahil magkapitbahay sila, ngunit sumagot siya na wala siyang nakita. Pagkatapos nito, bumalik na si Duncan sa bahay, kung saan naglagay siya ng mga birthday decoration bilang paghahanda. Samantala, sinubaybayan ng hit team ang address ni Duncan sa Florida, at kumatok si Cindy sa pinto. Pinapasok siya ng isang lalaki sa loob ng kanyang studio apartment, ngunit bigla siya nitong sinampal sa pag-aakalang nandoon siya para pasayahin ang kanyang kakaibang pantasya. Tinawag ni Cindy ang kanyang team para magpatulong, kung saan binasag ni Alexi ang mukha ng lalaki, at pagkatapos ay inutos na malaman kung kanino siya nagbabayad ng upa. Nang sabihin ng lalaki na nagbabayad siya ng renta sa accountant, pinatay na siya ni Hilda, at paulit-ulit na sinaksak ni Cindy ang katawan sa sobrang galit. Sa kabilang banda, nag-aalmusal si Duncan sa bayan nang pumasok ang kanyang kapitbahay at umupo sa tabi niya.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Camille, at ang dalawa ay nagkaroon ng awkward na pag-uusap tungkol sa pagiging magkapitbahay. Sa lalong madaling panahon, ang hit team ay pumunta sa isa pang lokasyon na ginagamit bilang isang drug den ng ilang mga kabataan na tumatambay doon. Wala silang nakuhang lead, kaya pinatay nila ang lahat ng nasa loob ng bahay at plinanong lumipat sa huling lokasyon. Nang sumunod na araw, ipinakita ni Camille kay Duncan ang mga larawang kinunan niya. Napagtanto ni Camille na hindi siya taga-bayan at nagtanong tungkol sa kanyang trabaho, ngunit tumugon si Duncan na nagretiro na siya ngayon mula sa funeral business. Naglakbay siya sa maraming bansa at nagsasalita ng 8 wika, kaya naisip ni Camille na dapat siyang magbigay ng klase sa lokal na paaralan tungkol sa mundo. Gayunpaman, tumanggi si Duncan dahil hindi niya alam kung paano makipag-usap sa mga bata. Samantala, ang hit team ni Mr. Blunt ay sumugod sa kanilang huling target, ngunit wala doon si Duncan at ang naabutan lang nila ay isang napakatabang lalaki na nahirapan silang patayin. Binaril nila siya, ngunit inututan lamang sila nito, kaya't ibinuhos ng lahat ang kanilang bala sa kanya. Sa huli, nagpasya si Duncan na magbigay ng klase sa isang lokal na paaralan, kung saan tinuruan niya ang mga bata kung paano pumatay ng tao sa loob ng ilang segundo. The cookery. And here. Any questions? Tila gustong-gusto naman ito ng lahat. Para sa lahat ng tanong ng mga bata sa kanya, sinagot sila ni Duncan sa pamamagitan ng pag-alala sa lahat ng kanyang iba't ibang misyon. Nang wala ng iba pang opsyon, ang hit team ay dumaan sa mga file ni Duncan, habang si Alexei naman ay kakatapos lang sa paggamit ng isang babaeng junkie na nagngangalang Jane. Hindi nagtagal, nakita nila ang ilang regular na donasyon ni Duncan sa isang charity, at nalaman nila na ang bank account ay nasa Triple Oak. Kinabukasan, dinalhan ni Duncan si Camille ng baril bilang regalo, at nag-alok na tuturuan siya kung paano gumamit nito, ngunit tila hindi dito komportable ang babae. Kalaunan, dinala niya siya sa kakahuyan para mamaril ng mga lata. Ngunit napaiyak si Camille sa hindi malamang dahilan at hindi nagawang may angat ang baril. It's okay. I'll get you something else. Pagkatapos nito, sumama si Duncan sa kanyang bahay para magkape. Doon, ibinahagi ni Camille na noong teenager pa lamang siya, meron siyang trabaho bilang assistant ni Santa sa isang silid-aklatan, ngunit isang araw ay nalasing si Santa at pinagsamantalahan siya. Palagi niyang pinagpapantasyahan ng pagpapabayad sa kanya para sa kanyang ginawa, at lagi niyang iniisip kung mahirap bang pumatay ng tao, ngunit tumugon si Duncan na wala siyang ideya. Kalaunan ng araw na yun, pumunta si Duncan sa bayan para bumili ng bagong regalo para kay Camille. Sa labas ng kalye, ang hit team ay nakaparada sa labas ng bangko, nang makita ni Pedro si Duncan na umalis sa tindahan at sinundan siya. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Duncan si Cindy, na tila nagkaproblema ang sasakyan sa gilid ng kalsada at sinabing lobat na ang kanyang cellphone. My phone's dead too. Dinala siya ni Duncan sa kanyang cabin, kung saan sinabi niya sa dalaga na sa sunod na araw pa darating ang tulong at idinagdag na pwede siyang manatili para sa gabi dahil may paparating na bagyo. Kalaunan, makikita si Duncan na nakikipagpalakpakan kay Cindy, habang sa labas naman ng bahay, ang sniper na si Pedro ay pumwesto na, at binigyan ng cover ang iba pang bahagi ng koponan na papalapit na sa cabin. Binuksan ni Pedro ang kanyang mga red marker at malapit na sanang magpaputok, ngunit itinulak ni Duncan si Cindy para siya ang matamaan, bago nag-dive para maghanap ng cover. Sinimulang ibigay ni Cindy ang kanyang lokasyon kay Pedro, kaya pinatay siya ni Duncan gamit ang isang palakol. Ilang sandali pa, sina Carl at Hilda ay pumasok na sa cabin, ngunit si Cindy lamang ang naabutan nila at wala doon si Duncan. Iniskan ni Pedro ang lugar para sa kanya, ngunit lumalabas na nasa likuran na niya si Duncan at pinatay siya. Kinuha ni Duncan ang earpiece at ang kanyang sniper rifle, at pagkatapos ay pinatay ang lahat ng ilaw sa cabin. Pabirong sinabi ni Duncan kay Hilda na huwag matakot dahil maaari siyang mag-miss, ngunit sumagot ang babae na wala siyang planong mamatay. Nag-switch si Duncan sa mga thermal, ngunit sinindihan ni Hilda ang ilang flare sa loob ng bahay sa pag-aakalang makakounter nito si Duncan. Habang nag-uusap sila ni Hilda sa com, makikita si Carl na dahan-dahang naglalakad sa niebe. Ilang sandali pa ay nakarating na siya kay Duncan at nagpaputok. Ngunit lumalabas na si Duncan ay talagang nasa taas niya at mabilis siyang pinatay. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula nang mamatay ang mga flare, kaya tumakbo si Hilda para magtago sa likod ng refrigerator. Sa kabila nito, nakita ni Duncan ang kanyang hininga at nagpaputok sa refrigerator, na agad namang ikinamatay ni Hilda.
Pagkatapos ay nakahanap siya ng susi ng motel kay Carl at nagmamadaling nagtungo sa silid, para lang maabutan ng walang malay na si Jane sa isang sulok. May binulong siya tungkol sa paghahanap sa isang babae, kaya inutos ni Duncan na malaman kung ano ang nangyayari. Pinaalam nito sa kanya na planong dukutin ni Alexei si Camille, kaya tumakbo si Duncan papunta sa cabin ng dalaga, para lang makitang magulo ang lugar at wala na din si Camille. Bilang resulta, bumalik siya sa motel, ngunit pagdating niya doon, wala na rin ang junkie na si Jane. Sa kabilang banda, nag-aalburuto sa galit si Mr. Blunt matapos ang nabigong assassination, at nagbantang siya mismo ang papatay kay Duncan. Tumanggi pa rin siya na ibigay sa kanya ang kanyang pensyon at hindi pinansin ang mga payo ni Vivi na huminto na ngayon. Sa halip, inutusan siya ni Mr. Blunt na hanapin si Duncan at patayin siya. Sa mga oras na yun, naglakbay si Duncan sa Michigan upang makipagkita sa isang matandang kaibigan na nagngangalang Porter. Gusto niyang malaman kung bakit sinusubukan siyang patayin ng mga tao, kaya ibinunyag ni Porter na tumanda na sila, at sinabi sa kanya ang tungkol sa contract clause tungkol sa kanilang pagkamatay at pagbabayad ng pensyon. Sa palagay niya ay dadalhin si Camille sa mansyon ni Mr. Blunt kung nabubuhay pa ito. Habang papaalis na si Duncan, binati siya ni Porter ng good luck at nakipagkamay sa kanya, ngunit ang totoo ay nagdampi siya ng substance na nagpawalang malay sa ating bida. Nang magkamalay na si Duncan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasabit sa kisame at kaharap si Mr. Blunt, na nagsabi na gusto niyang personal na pahirapan si Duncan dahil sa paggalit sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Mr. Blunt ang ilang kagamitan sa pagpapahirap at nagsuot ng apron at guantes. Sinabi niya kay Duncan na meron siyang 4 na araw bago ang kanyang kaarawan, at gagamitin niya ito para pahirapan siya, bago siya patayin. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Mr. Blunt ang larawan ng high na si Camille, bago ito sinaksak sa kanyang dibdib. Sinimulan ni Mr. Blunt ang kanyang pagpapahirap, pinutol ang balat ni Duncan hanggang sa bumagsak siya, at nangako na babalik siya sa susunod na araw. Sa ikalawang araw, ipinagpatuloy ni Mr. Blunt ang kanyang sadistang pagpapahirap kay Duncan. Samantala, pinanatili ni Jane si Camille na high sa droga. Pareho ang nangyari sa ikatlong araw, ngunit sa pagkakataong ito ay naiwan ni Mr. Blunt ang isang blade sa loob ng katawan ni Duncan. You broke my favorite knife. You've broken my favorite... Hello? Sa sobrang galit, sinaksak niya si Duncan sa mata, bago sinabing tapos na siya para sa araw na yon. Kinagabihan, pagkatapos magpahinga ng kaunti, inalis ni Duncan ang naputol na dulo ng blade sa kanyang katawan, at ginamit ito para buksan ang lock sa kanyang chain. Sa ika-4 na araw, pumasok ang mga gwardya upang ihanda si Duncan para sa pagpapahirap, ngunit kumawala siya at pinatay ang lahat ng mga gwardya sa silid. Nakarinig si Mr. Blunt ng mga putok ng baril at pagsigaw ng kanyang mga tauhan habang tinatapos sila ni Duncan. Ang ilan sa mga tauhan ni Mr. Blunt ay pumasok sa madilim na silid, ngunit pinatay silang lahat ni Duncan. Nagawang makatakas ni Mr. Blunt at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Duncan, ngunit lumapit si Duncan at isa-isang pinatay ang lahat, dahilan para mapilitan silang umatras. Pagkatapos ay pinagpatuloy ni Duncan ang pakikipaglaban palabas ng pasilidad at nakatanggap ng ilang injury sa proseso, ngunit hindi dito nagpatinag si Duncan at walang awang pinatay ang mga tauhan ni Mr. Blunt. Pagkatapos makalabas ng pasilidad, pumunta siya upang makita ang dati niyang kaibigan na nagngangalang Jasmine, at ginamit ang kanyang cellphone upang tawagan si Vivi. Ipinaalam ni Duncan na nais na niyang isuko ang sarili kapalit ng paglaya ni Camille, ngunit napakatigas ng ulo ni Mr. Blunt at planong patayin silang dalawa. Pagkatapos nito, tinulungan ni Jasmine si Duncan na makarecover. At sa sandaling nakarecover na si Duncan, binigyan siya ni Jasmine ng malaking arsenal ng mga armas na isinakay niya sa isang sasakyan. Pagkatapos ay tinawagan niya si Vivi para kumpirmahin na papunta na siya sa napagkasundoan na lokasyon, kaya inihanda na ni Vivi ang kill team at nagtungo sa isang convoy. Hindi nagtagal, nakarating na si Duncan sa warehouse at inihanda doon ang mga dalang armas. Muli niyang tinawagan si Vivi at pumayag na gawin ang palitan sa susunod na araw, ngunit nanatili siya sa linya ng sapat upang matrack nila ang kanyang lokasyon. Sinabi ni Vivi na matanda na talaga si Duncan, naniniwalang na-corner na niya siya, kasabay ng paghinto ng convoy sa warehouse. Lumabas si Vivi at ang kanyang koponan upang harapin si Duncan, kasama si Mr. Blunt na nanunood sa kanilang bodycam.
Binigyan ni Duncan si Vivi ng huling pagkakataon na umalis, at nag-alok pa rin sa kanila ng isang patas na trade. Gayunpaman, sa tingin ni Vivi ay wala na siya sa posisyon para magbigay ng kondisyon, at sinabi sa kanya na katapusan na niya. Kalmadong pinatay ni Duncan ang kanyang sigarilyo, bago itinaas ang kanyang mga braso at ginamit ang kanyang guantes upang i-activate ang mga machine gun na nakalagay sa malapit, na umubos sa mga lalaki at tinamaan si Vivi sa proseso. Hinayaan niyang mabuhay si Vivi, at pagkatapos ay tumingin sa isa sa mga bodycam, dahilan para matae si Mr. Blunt sa takot. Sa sobrang takot, tinipon niya ang iba pang mga natitirang bodyguard, ngunit nang makita nila si Duncan na naglalakad patungo sa gusali, nagpasya silang umalis na doon. Magalang nilang binati si Duncan ng magandang gabi habang dinadaanan niya sila. Inutusan ni Mr. Blunt ang kanyang mga tauhan na dalhin si Camille, ngunit nagpasya silang tapos na ang kanilang shift para sa gabi. Nang lumingon si Mr. Blunt, nakita niya si Duncan na nakatayo sa likuran niya at kumuha ng espada, ngunit hindi nagtagal ay lumipad ang kanyang ulo sa labas ng bintana. Nang humupa na ang mga bagay-bagay, nahanap ni Duncan ang high na high pa rin si Camille at dinala siya pabalik sa Montana, kung saan ginamot niya ito hanggang sa makarecover siya. Makalipas ang ilang araw, nagising si Duncan para lang makitang nawawala si Camille, at natatakpan ng mga newspaper clipping ang kanyang higaan. Lumalabas na ang bangungot na bumabagabag kay Duncan ay isang assassination na ginawa niya sa pamilya ng bata pang si Camille, at para matahimik ang kanyang konsensya, taon-taon siyang nagdodonate sa kanya ng pera, sa ilalim ng pagkukunwari na isang charity. Nang hindi inaasahan, nagpakita si Camille habang tinututukan si Duncan ng baril, at dito nabunyag na hindi niya nakalimutan ang kanyang mukha pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Nagtataka si Camille kung bakit hindi siya pinatay ni Duncan, kaya dito na ibinunyag ng ating bida na ang assassination ay isang pagkakamali, at tahimik na humingi ng paumanhin sa kanya. Idinagdag pa ng dalaga na nagawa niyang matrack si Duncan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga donasyon. Ang akala ni Camille ay makakatulong sa kanya ang pakikipagkita kay Duncan, ngunit hindi pa rin siya gumaling at nahihirapang mag-move on. Mas inilapat pa ni Camille ang baril kay Duncan at umiiyak na hiniling na ibalik niya ang kanyang pamilya, ngunit tumugon lang si Duncan na pakalmahin niya ang kanyang isip at hilahin na ang gatilyo. Tanggap na niya ang kanyang kamatayan, ngunit nakonsensya si Camille at hindi nagawang makapagpaputok. Pagkatapos huminahon, tinanong ni Camille kung mahahanap ba nila ang taong nagpapatay sa kanyang mga magulang, at ipinangako ni Duncan sa kanyang sarili na tutulungan niya siyang malaman ito, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.